The views and opinions expressed by the host do not necessarily reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, or the network. Hey, what's up? Welcome to Boomer Babe Podcast. I am excited for today's episode kasi ang guest ko is one of my friends. Actually, pinilit ko lang siya. We were supposed to be 3, but nagkasakit yung isa. So, shout out sa'yo, Ed. Edson. So, my guest today is Ara. Good day, everyone. I'm Ara. I'm a medical doctor. So Yes. I met Yeah, we met in a dinner. In a dinner. Time Left app, if you are guys familiar about it. Kailan dinner na ba tayo? Once lang. Once na kami nagka-dinner and then kept in touch. Yes. Along with another member ng dinner na yon. I find her interesting yung career niya. She's a medical doctor, a nephrologist ang kanyang specialty. Okay, simulan natin sa iyong career. How did you figure out that you wanted to be a doctor nga? Actually, kasi yung first memory ko na profession or career na gusto ko when I was young, medical doctor na. So wala naman akong influence eh. My parents are not doctors. I remember lang as a kid when asked what I want to be when I grow up, doctor na yung sinasabi ko. So I think dinala ko na lang siya. Hindi siya charot-charot lang. Kasi I remember when I was a kid, kapag sinabi, anong gusto mo maging teacher? Gusto mo maging doctor? Ganun. Pero ikaw, gusto mo na talagang maging doctor. Di ako nagkaroon ng face na nag-iba. Like, di ba as a kid, meron na ngayon gusto mong maging doctor, susunod gusto mong maging astronaut. Yung mga ganun. Ako hindi eh. First time na tinanong ako, until high school, kasi syempre magka-college eh, so mag-a-apply ka for college. I was preparing na gusto ko maging doctor, so gusto ko ng course will be yung magiging preparation ko for med school. Bakit nung bata ka ba na-amaze ka kapag punta ng doctor, papa-check up? Kasi usually kids are afraid of going to doctor kasi alam sa isip namin yung pagbata, di ba? Vaccine na naman! Ganon. To be honest, wala akong certain memory na sasabihin ko na na-inspire akong maging doctor eh. I enjoyed going to the doctors. I think hindi ako nagkaroon ng fear ng may fear ng needles, of course, yung vaccine and injection. Pero yung idea na when I was sick, I'll go to the doctor tapos check ka lang nila and then you'll be fine few days after. So I think baka yun yung mas naging I found amazing during that time. Kaya sabi ko, if nabigyan ako ng pagkakataon, gusto kong maging someone na magbibigay din ng comfort to other people. Baka magaling yung pedya neto nung bata siya. Hindi siya natakot sa doctor. Did you grow up here ba in Manila or in... I grew up in Batangas. So, I was born in Nasugbu, Batangas. I stayed there until high school. So, college, start na ako ng buhay sa Manila and then nagtuloy-tuloy na until nagpa-practice. Pero I still go back to Batangas. Pero medyo yung mas nag-base na ako sa city. Ano naman yung reaction ng parents mo when you decided to pursue na, I wanna be, a doctor, med school? Doon yung sobrang thankful ko sa parents ko. Kasi hindi kami nagkaroon ng phase ng... Kasi if you met other doctors, merong mga stories na may mga kids na hindi masyadong ina-encourage ng magulang to pursue med career kasi mahaba siya. Yes. Mahaba siya, magastos siya. Siyempre, sa culture kasi ng Filipinos, after college, expect mag-earn yung anak. As the eldest, panganay kasi ako, hindi naman ako pinressure ng parents ko. So, tinanong lang nila ako, sure ka ba? Decided ka ba? Tapos sabi ko, gusto ko. Tapos yun, in fairness, hindi nila ako din-discourage. Basta sabi lang nila, sige, kung gusto mo, basta ready ka, di paghahandaan. So, hindi ako from, hindi well-off yung family namin. Middle class. Kumbaga, tinabi ng magulang ko para kung gusto mo talaga, hindi ka namin pipigilan, basta make sure na yan yung gusto mong gawin. So, yun. Very supportive. Sobrang thankful ko sa parents ko. Diretso lang. Kung gusto mo, gawin mo. Ayun. How was your college life naman?
or yung med school mo, was there a time na parang you wanted to give up kasi ang hirap? Kasi Dami. bumagsak ka ba ever? Oo, may mga ganun tayong moments talaga. Lalo sa college life. Kasi when I was in high school, elementary hanggang high school, medyo kasama ako sa top ng class. Galing talaga ng friend ko. Okay. Pero nung dumating ng college, so nag-college ako. So sa UP Manila, probinsya na girl. Tapos bigla akong sinalpak sa sa city. Tapos, sobrang nakaka-culture shock yung mga tao. Sobrang gagaling nila. So sabi, akala ko ang galing ko, hindi pala ako magaling. Tapos gano'n. Also, yung bilis ng life sa Manila. Kasi sa Nasugbu, sa Batangas, tricycle lang ako, nasa school na ako. Tapos 10 to 15 minutes, minsan 5 minutes lang. Tapos pagdating sa 16, syempre medyo bagets-bagets ka pa. Tapos bagong tapos ng high school. Mag-jeep ako from my house to UP Manila, 45 minutes yung biyahe. Tapos Traffic? Ang Okay. daming tao. Okay. Tapos syempre, as a kid, naririnig mo yung mga kwento ng hold up, snatchers, ganyan. So yun yung medyo, may fear. Pero eventually naman, na-enjoy ko din ang college. Although, mas na-enjoy ko med school. Mas nag-enjoy ako sa med school. Siguro dahil mas nag-provincial life ulit ako ng med school. So, naglasal ako para nasa probinsya. Kasi medyo na takot ako sa Isang Lasal to? Manila. Sa Dasmariñas. Ang med school ng okay. Dasal Doon ako nasa nag-college. Dasma. Okay. After nung college, sabi ko, mahirap ang college. So, sabi nila, mas madaling makapasok sa UP, mas mahirap makalabas. Totoo. Totoo. So, may mga struggles doon. And then, kahit na mahirap yung college, hindi ko naman naisip na hindi ko itutuloy ang med school. Parang, Yun na talaga kasi yung gusto. kumbaga naset ko na eh. Ito talaga yung gagawin ko. Hindi ko nakita ang sarili ko na may ibang gagawin. So, kahit anong mangyari, tatapusin ko siya. After college, pero sabi ko, ayoko na sa Manila. Kasi medyo marami din akong experience kasi ng snatch. Naslashan ako ng bag, nadukutan ako. Sa UP ka niyan? Sa UP. Sa Oh my Tafe. God. Okay. Sabi ko, sige, mag-ano na muna tayo. Kasi sa Dasma, naka-dorm ako. Siya, parang nasugbo lang din. Walang masyadong tao. Pagdating ng 8 p.m., tahimik na yung paligid. Kaya mas nag-enjoy ako, I think, ng med school. Kasi naglalakad lang ako to school. Tapos pag mag-aaral ka, pwede kang pumunta lang sa gilid ng chapel. Doon lang kami overnight ng friend ko para mag-aral. Madali lang din umuwi. Hindi ka takot na may mangyayari sa'yo kasi very safe dahil malapit nga sa school. Ayun. Para sa loob ng school yung dorm, di ba? Tama ba? Ako sa labas. Okay. Kasi yung mabilis na pupuno yung dorm sa loob ng school. So sa labas. Pero malapit lang din siya. Since super lapit lang niya. Kaya hindi naman nakakatakot. Okay. Tapos nung nag-Manila ka, was it your first time sa Manila? Nung nag-UP ka? First time ka nag-stay long sa Manila or pumunta ng Manila? Hindi ko first time nag-Manila nung college. Kumbaga, pumupunta. Pero yung magsistay kasi ako lang mag-isa. Kasi, okay. Syempre, malayo ako sa magulang ko. Wala naman akong yung younger yung mga kapatid ko. So, ako talaga yung parang, sige, testing natin. Diyan ka muna sa, sa Manila. Yun nga, yung bahay kasi namin, medyo malayo dun sa school. I think kinuwento ko na, no? Well, yung bahay kasi is, inadhika talaga ng parents ko na kumuha tayo ng bahay para hindi magdodorm yung mga anak natin. Kasi 5 kami eh. Tapos magkakasunod kami. So, alam nila na magiging difficult eventually kapag nakasunod na yung mga kapatid ko. So, before pa ako makapasok ng UP, kumuha na sila sa UP Manila. Kumuha sila ng bahay sa Quezon City. Anyway, UP Diliman saka UP Manila, parehas siyang 40 minutes away from my home. So, I think strategic yung ginawa ng magulang ko. Pero, as a newcomer sa city, medyo siya, malayo siya for me. Kaya lang, syempre, hindi ko naman pwedeng sabihin sa mommy ko na ayoko ko. Gusto ko ng somewhere near. Kasi, nahihiya din ako syempre sa parents ko. Kasi, pinagtrabahuhan nila yun eh. Tapos, nagsasabi ako ng gusto ko mag-dorm mas malapit. So, sinaga. What kind of student pala ikaw nung nasa college ka? Were you like
super studious? Or once ka na mag-review, pasado ko lahat. Ganon. Hindi. As a student, may struggle. I think nag-start yun nung naka-feel ako ng, I had to overcome insecurities. High school, elementary, high school, akala ko ang galing ko. Kasi kasama ako sa top ng class. Okay. And then, pagdating nung college, sobrang different siya. Sobrang iba niya. Na nagkaroon pa ng mga pagkakataon na I feel so left behind. Ganon. So, kinailangan kong i-overcome yung yung insecurities talaga. Hindi naman ako nagbago as a student. So, siguro medyo nabawasan ng confidence ko nung college. Pero elementary, high school, and college, school bahay ako. So, I always do my school stuff. Mga kailangan ko mag-aral bago ako gumawa ng ibang bagay. Hindi ako masyadong Lumalabas. mag-gala. Hindi ako Okay. lumalabas masyado. So, school bahay lang ako. Mabait akong estudyante. Mabait ako ng anak na. Pero anong mga ginagawa mo before kapag nasi-stress ka? Do you go out? Do you watch movies? May go out with friends? Ganyan? Nung college, I think mas naramdaman ko yung stress nung college. So, nung college, mas madalas nag-rest kasi ako. Pagka merong free time, since matraffic nga. So, yung classes kasi namin, kasi medyo punuan kami, 18 units, 21 units. So, madalas maghapon yun. So, kung meron akong class ng 7 a.m., umaalis ako ng bahay ng 5:45 para hindi ako aabutan ng traffic ng 6. Kasi ang bilis ng traffic, 15 minutes, mag-build up siya. So, pag uuwi ako, kung meron akong mahabang class sa hapon, pagdating, pagod na. So, mas madalas natutulog ako. If meron akong long break, kunwari in between, malapit ang Robinsons Manila. Okay. Sa UP Manila. So, kapag nasa-stress ako, nagsisini ako, if hindi kami same ng schedule ng friends, nanonood ako alone. Wow, okay. Independent girly ka na. Oo. College pa lang. Okay. Tapos, kapag may available yung friends ko, so magkakasama kami nanonood. Time zone. Okay. Nare-relieve ang stress ko dun sa basketball. Hindi ako magaling mag-shoot, pero nare-relieve yung stress ko pag nag-basketball. Naalala ko yung time zone before. Pag break kasi sa school, pag mahaba yung time, pupunta rin kami sa mga mall, maglalaro kami Tom's World, time Yes. zone, wala na, napakasimple. College life, can you say na everyone can be a doctor or study in medical kahit na, you're not that brainy Yes. as long as you're hardworking? Yes. Patience talaga siya. I mean, demanding kasi. Demanding ang med school. Kasi marami siyang kakaining oras sa'yo. Marami kang mamimiss out sa life. Parang ganon. Kasi ako, personally, hindi ko na-experience na, hindi ako nag-party. Okay. Nung college, hindi ako nag-party nung med school. Although, meron akong mga friends na na-handle nila yon. Ako nga yung type ng student na gusto ko munang may peace ako na natapos ko lahat ng kailangan kong gawin. Hindi ako siguro kasing bilis maka-accomplish ng mga kailangan tapusan compared sa other students na kayang lumabas. During college and med school, hindi ko average ako. Average student ako. Naniniwala ako na ang med school ay hindi lang para sa hindi lang para sa top students. Hindi lang siya para sa sa mga brainy. Pwede siya sa mga taong may passion. Importante kasi na gusto mo yung ginagawa mo. May compassion kasi importante na yung goal mo ay hindi lang for your own good pero gusto mong mag-help, gusto mong mag-give back sa ibang tao. And you're willing na medyo i-give up a part of your life kasi marami, halimbawa 60th birthday ng dad ko. I had to miss that kasi nasa med school ako. Actually, sorry, nasa training na ako nun. Pero I mean, it's part of the medical career. From med school hanggang sa training, marami kang bibitawan. Ang daming exams during med school. Sa Lasal kasi, ang type ng exams namin, long exams, major exams yun, pag long exams namin, halos weekly to every 2 weeks para hindi naiipon. So I think, What? yeah, pero I think good strategy siya para Okay. hindi siya masyadong maraming bulk kapag yung mga quarterly. Pero yun, so dahil madaming exam, hindi ako madalas nakakalabas kasi kailangan namin mag-prepare. Kailangan ko mag-prepare for the exam. Tapos, tulog, yan, yung mga leisure na pwede mo sanang gawin kung nagtatrabaho ka na. Hindi ko nagawa. Kasi nag-med school ako. Pero nagkaroon ka ba ng thought na, ngayon, graduate ka na, doctor ka na, parang, you've missed a lot nung bata ka pa, or are you like, doing those things right now?
na na-miss mo before? Like, Siguro, syempre, ang reality kasi is, ang bagay na na-miss mo na siya. Na siya I like that. babalikan Yeah. eh. Pero ang pwede mo kasing gawin is to improve yung meron ka now. So, during nung med school and training, hindi ako nakakalabas with family. Also, sabi ko nga, kami, middle class family kami. So, hindi kami yung ma-travel na family. Kasi, my parents had to save dahil marami kaming mag-aaral. 4 pa yung kasunod ko. Yun nga, if ever na may mga ganap, like meron, yun, yung birthday parties, hindi ako pupunta. Ngayon, natapos na ako, na-earning na rin naman ako, I make sure na may oras ako or may family. Dati mahirap sa amin to travel. Ngayon na kasi tapos na kami lahat magkakapatid. So, mas madali na sa amin lumabas. Kailangan lang namin i-fix yung schedule. Hindi na rin siya mahirap for my parents kasi kami na yung mag-shoulder para hindi na rin mabigat sa kanila. So, yung mga time na na-miss ko nung nagtitrain ako, ngayon, basta may free time, gumagawa ako ng free time para makapag-spend ng time with family. Kasi, yeah, it's a blessing na kasama ko sila. Sabi nga ng daddy ko, palagi niya kaming nire-remind, hindi niyo kami palaging kasama. Kaya, yun yung naging, reminder ko na kailangan kong i-maximize ang time na meron ako ngayon kasi nagkakaedad sila. Ako din naman, if ever meron akong sariling plan in life, na eventually kung mapapagbigyan, halimbawa, gusto ko magkaroon ng family of my own, pero habang ngayon nawala, makapag-focus ako sa parents ko. Para na din, thank you sa kanila. Pagpapasalamat. Wala naman ako ngayon dito kung hindi nila tsinaga. I mean, pare-parehas kami nagtsaga. Yun siguro yung ginagawa ko ngayon na para mabawi yung mga oras na hindi ko na ibigay last time. at least. I like that mindset. Sige, last na about your med school. What was sa tingin mo, the most difficult part of being a med student or in your med life? Actually, habang med student ka, parang exam. Okay. Pero pag nag-start ka ng training, ang dali pala ng med school. I mean, siguro ngayon ko lang nare-realize, no? At during med school, syempre, ang dami naming reklamo kasi ang daming exams, weekly may exam. Pero kasi, after kong lumabas, after namin gumraduate, after kong pumasa ng boards, mag-residency, mamimiss mo yung med school. Kasi, lang siya, wala kang iniisip na you're not yet dealing with life. Oh, You're still okay. preparing So, siguro ngayon, yung time lang kasi ang mahirap sa med school. Pero kasi kung iisipin ko siya ngayon, para sa mga gustong mag-med school, siya yung easiest part. So, wala ka pa sa real life Iba situations. siya. Sobrang iba niya. Oh my God. Sobrang Okay. iba niya. How about sa specialization mo? How did you decide na maging nephrologist? Actually, so muna ako. Internal medicine. Internal medicine yung specialization ko. Magpipedia sana ako. Oh, you like Pediatrics, kids. Okay. Mas gusto ko ang kids. Mas mahilig ako sa kids. Pero nung kasi kami, meron kasi kaming internship. So, yung internship, yun yung parang wala ka na sa loob ng classroom, start na kaming i-integrate sa hospitals. So, yun, wala nang books, wala nang shares, so nagjo-duty na kami. So, yun yung mga nakakita ko na sumusunod-sunod sa mga doctors during, okay, Yun yan, nagbabasa yun yan. ng charts, Yun yan, okay. Yun yun. Tapos, so yun yung naging exposure namin. Doon ko na-realize na gusto ko ng kids. Gusto ko mag-pedia. Tapos, pagdating nung mag-exam, na-realize ko na wala pa akong masyadong pamangkin kasi wala pa akong married na kapatid. So, nung time na yun, ang daddy ko, diabetic kasi siya, mommy ko, breast cancer survivor. Wow. So, ang iniisip ko, gusto ko ng someone na mag-aalaga sa kanila. So, sabi ko kay Lord, hingi ako ng sign. Kung ano yung mas mataas kong grade sa boards, yun yung kukunin ko. Okay. Mas mataas ng 1 point yung IM ko. Ano yung isa? Pedia. Okay, So, yung top na choice subjects sa Okay. exam was internal medicine at saka pediatrics. Mas mataas ng 1 point yung IM. So, sige, mag-aayam ako. Nag-aayam ako. Okay. Tapos na-realize ko nang baka hindi ko rin kayanin na hindi ako maging patient sa magulang ng mga bata.
So, doon na lang ako sa mas matatanda kasi alam kong mas may responsibility sila sa katawan nila. Mas madali mag-communicate, mas madali magturo. Kasi medyo gusto kong tinuturuan ang patients paano nila aalagaan ang sarili nila. Kasi dapat ang goal namin pareho tumanda kaming mahaba. Parang ganun. Residency, ang pinili ko, internal medicine. Tapos, during residency, doon na yung naramdaman ko na-feel ko kung ano yung gusto kong subspecialization. So, yung subspecialization, yun yung nephrology. So, doon ko siya nakita sa lahat ng subspecialty ng internal medicine, nephrology yung pinaka na-enjoy ko. Pagod ako, pero masaya ako. Hindi katulad nung pagod ako, tapos parang gusto kong mag-quit. Ganon. May mga ganon kasing subspecialty. Kasi meron akong subspecialty na pagod na pagod ako, pumapasok ako ng 4 a.m., 5 a.m., and then uuwi ako ng 3 a.m. para mag-answer ng referrals. Public hospital ako, nag-training ng internal medicine. Tapos, pero yung nephro, pagod ako, pero gusto kong pumasok ulit. Gusto kong bumalik. So, doon ko na-feel na parang nag-e-enjoy ako sa nephrology. So, nag-decide ako mag-take ng nephro. And ilang years ba yung specialty? Yung internal medicine, 3 years. Okay. Pero kasi DOH hospital yung pinanggalingan ko. So, may another year kami for return of service. So, total ng 4. And then another 2 years for nephrology. Grabe, ang haba talaga. Yeah, mahaba siya. Kasi 4 years ng ng undergrad, yung bio, yung undergrad ko. Tapos, 4 years ng med school, 1 year ng internship. So, 9 years. 4 years ng IM. Well, 3 yon kung hindi ka naman DOH hospital. So, 13. And then, 2 years ng subspecialty. Bakit may difference ba pag DOH or private May school? Private. May required na kami na parang post-residency program. May para kaming return of service sa mga underserved communities. So, papadala kami doon for a year. Tapos, after that, you're free to do whatever you want to do. Okay. Pero sa mga private hospitals saka mga LGU na government hospitals, wala namang ganon sa DOH lang. So, how's your life naman ngayon as a doctor na talaga? Ngayon, mas chill. Okay. Well, kasi ngayon, mas hawak ko yung oras ko. Yun siguro yung yung pinaka na-appreciate ko ngayon na feeling ko malaking nawala sa akin lahat nung nagtitrain ako, yung time. Kasi ngayon, I can arrange my schedule na, although hindi kasing free pa din ng ibang profession, napupuyat pa din, pa rin siya. Mas may freedom ako na masamahan yung magulang ko. Halimbawa, meron silang kailangang puntahan or gawin. Pwede akong magsabi agad beforehand ng hindi ako makakapag-clinic this day, kailangan ko samahan yung magulang ko. Kasi during training, it's difficult to do that. Kasi, lalo na, graduate ako ng government, lalo na nung IM, nung internal medicine ako, kasi government hospital kami. Ang hirap umalis. Kasi, kulang kami sa tao. Ang daming patients. So, mahihiya kang umalis. Okay. So, pagka ganun ang ginagawa namin, yung mga sisters ko naman yung sumasama sa parents ko. So, ang nagiging setup namin, sila yung nasama. Pero ngayon na mas may time ako, kaya ko nang maglagay ng time na sasamahan ko yung magulang ko. Kung lalabas kami. Yun, na-enjoy ko na yung perang ina-earn ko. Okay. Actually, tinatanong ko rin yung mga ibang doctors na kilala ko. Sabi nila mas okay yung life nila nung naging doctor na sila. Kasi nga, mas nasa-schedule sila. Yes. And, akala ko noon, it's the other way around. Kapag naging doctor ka na, mas busy ka kasi you have a lot of patients na, di ba, you have to cater. Well, depende yun sa sa gusto mong gawin at sa priorities mo. Ako kasi, actually, may free time pa ako talaga na pwede kong lamanan. Pero kasi, nag-decide ako na kailangan may oras na ako this time. Okay. Kasi, yun na nga, ang dami ko nang na-miss before So, gusto ko ng time for myself, for my family, for friends, diba? Kasi, yan, yung na-share ko nga sa'yo before. Kaya ako nag-time left. Kasi, exposure siya for me sa ibang tao. Kasi nung mag-start ako ng college, med school, tapos training, residency and fellowship, doctors lang ang nakikita ko. Doctors, nurses, patients. Kahit nga yung family ko, hindi ko masyadong nakikita. After training, sabi ko, kailangan kong may oras na for other things. Kasi kung ipapakain ko lang ulit ang sarili ko, profession ko, parang malungkot naman yung life ko. Kasi nga student ka. At least, ngayon kaya ko siyang i-balance na I am still doing
the job that I am very passionate about. And at the same time, may ano pa rin ako. May time ako for friends and family. So, ayoko nang toxicin ang sarili ko. Sabi ko, tapos na ako doon. Siguro nagkaroon ako ng thinking na gano'n dahil sa mga medical drama, mga TV series. Do you watch Grey's Anatomy ba? Hindi masyado. Or ilang episodes, ganyan. Actually, hindi kasi ako masyadong nanonood ng siguro House ang closest na Oh, okay. American series siguro na Medyo kasi yung Grey's Anatomy, I think naka-1 or 2 episodes lang ako. Hindi siya masyadong malapit sa reality namin. Okay, yun yung tatanong ko eh. Oo. So, Totoo ba yun? napafrustrate ako. So, parang, More on drama kasi. yeah, masyado siyang drama. Parang may drama sa ospital, pero hindi siguro ganung Okay, level. So, okay. parang yung bigat ng life namin as doctors, ayoko na rin nakikita sa, sa pinapanood ko. Siguro, lang, hospital playlist. Ay, okay. Yung K-drama nga sabi K-drama. mo. Kasi Okay. yun, magaan yun eh. Tapos Okay. medyo mas may kagat ng realidad yan kesa sa Grey's Anatomy. Panoorin ko nga pala yung hospital. Maganda yun. Ano naman yung pinaka-fulfilling for you being a doctor na ngayon? Fulfilling pag nag improve yung patients talaga. Kasi ang patients, kasi lapit yan sa'yo kapag meron talaga silang nararamdaman. Yun nga yung gusto kong ituro sa patients na dapat, hindi lang pag may nararamdaman tayo nagpupunta sa doctors. So, dapat, may routine kasi para hindi tayo nahuhuli. Kasi yung nangyayari, dadating lang pag kapag may problema na. Pero kapag nairaos mo kasi sila, nailampas mo sila dun sa hirap na nararamdaman nila, sobrang grateful nila. Na-appreciate ko yung pasasalamat nila. Kaya, yun siguro. And every day kasi nakikita ko yun eh. Sa lahat ng doctors, I think, kapag lumalabas ng nakangiti yung patients, fulfilling siya. Masaya siya. Ano yung pinaka-unforgettable case for you? Kahit di mo na sabihin yung pinaka-detail, but what happened? Unforgettable case. Kasi every case is unique eh. Pero siguro, unforgettable yung mga patients na we have to let go. Ay, yung kwento mo sa akin. Yun siguro palagi yung... Kasi hindi ako nakakatulog eh. Oh. I mean, kunwari, yung patients kasi, alam mo naman, as a doctor, alam mo yung course, alam mo yung yung ini-expect natin na mangyayari sa patient. Dahil sa subspecialty ko, chronic patients kami. Good. Bumabalik sila. Eventually, nagkakaroon ng attachment na hindi ko kasi masabi kung good thing or bad thing sa totoo lang. Hindi masyadong magandang attach ka. Pero for me, important na ramdam ng pasyente mo na you care. Hindi ka naman pwedeng mag-fake ng care. Hindi mo siya ma-fake. So talagang kapag ang isang doktor ay nag-aalaga sa'yo, totoo yun. Kapag nandun na kami sa stage na sa end of life, na alam naman namin na eventually dadating kami doon, mahirap para akong family member din. I mean, ang hirap to say goodbye. Pero ikaw kasi yung kailangang mag-explain sa family members na ganito na yung situation natin. Kung kayo ba yung nasa posisyon ng pasyente, bilang mas kilala niyo siya, mas nakakasama niyo sila, ano ba yung gusto niya? Kasi yun yung susundin natin. Yun yung mga moments siguro na laging may bigat sa akin. Kaya siya mahirap nakalimutan. Parang yun, like dadalhin mo rin magre-reflect ka din, iisipin mo siya, paano mo siya i-improve sa susunod, paano mo i-approach yung mga susunod mong pasyente na maihahanda mo lahat. I mean, mabibigay mo yung comfort, and at the same time, naihahanda mo sila na dadating tayo sa dulo. May mga may nahihirapan proseso. So, Of course. as the doctor, kailangan alam ko din kung paano ko siya process at ipaprocess sa kanila. Actually, that's what I like about you, girl. Kasi talagang nakikita ko or naririnig ko sa'yo na you care about your patients. Meron kasing ibang doctors na mostly, okay, alam mo na, just for the money, we're here for the money. Or maybe because ibang subspecialty sila or doon ako nabibilib sa'yo? Well, ang profession kasi namin, na-blessed ako. Profession ko is something that I'm passionate about. Gusto ko yung ginagawa ko. Gusto ko na nakikipag-usap sa patient. Gusto ko nang nag-aalaga. Gusto ko na inaalagaan sila. Pero kasi, it's our reality eh.
it's also our source of income. So I think baka doon nang gagaling din yung sa ibang doctors. But ako kasi na-enjoy ko lang. So as long as nararamdaman ko na okay yung pasyente ko kung paano ako, okay na ako. The other week, nag-dinner kami. So, meron mga rants. Hindi ko sasabihin yung mga rants niya, pero she has a point. Ano na lang yung mga wish mo na sana ma-improve sa health system ng Philippines? Madami. Pero sige, unahin natin sa kailangan talagang masubsidize ng government ang healthcare needs ng Filipinos, every Filipino. Marami akong patients na nasa class CD, yung lower class ng society. Hindi talaga sila regularly nakakapag-consult dahil kulang sa budget. Madalas dadating sila sa akin na hahabulin ko na. I mean, wala nang turning back kapag dumating sa'yo ng pangit na. Ang pwede ko na lang gawin is explain. Ano pa yung pwedeng gawin to provide comfort na lang. So, siguro kung medyo mas maganda yung system natin on how to provide yung subsidies sa medications, sa diagnostic, mai-improve kasi natin yung yung health ng Filipinos. Yung coverage, halimbawa, magandang simulan yun sa coverage ng PhilHealth kasi even may coverage ang PhilHealth na sinasabi nilang coverage, kapag na-admit ng isang pasyente, hindi nila kasi nako-cover lahat. Yeah, Kaya a part eventually, of it. lalabas din ng pasyente. Ngayon, yung zero balance billing, dati na yun Nandyan na siya. Pero halimbawa, yung DOH hospital sa amin, yung pinanggalingan ko, wala ngang binabayaran yung pasyente, pero wala din kaming, kulang din kami sa gamot, kulang din kami sa gamit. So, bumibili din sa labas yung pasyente. So, may nilalabas pa rin sila. Hindi sila zero balance. Kasi yung gamot na hindi available sa ospital na kailangan naming ibigay, kailangan nilang bilhin. Ang ano pa nito kasi, napachika tuloy ako. Okay. Yung kasi nun, yung bawal siya supposedly na pabibilhin namin yung patients. Kailangan namang gagawin namin. Kailangan namin yung gamot. Hindi namin pwedeng tiyagain kung ano yung nasa ospital kasi hindi mag-i-improve. It's like you're telling them, mamamatay na lang po kayo. No. Yeah, yun yung frustrating kasi doon. Okay. So, siguro kung at least may improve yung mga bidding dyan kasi nagkaka-problem yung mga pumapasok na gamot sa ospital, sino yung pwedeng maglalagay ng gamit ng mga medications. Kung mas madali siguro yon at saka mas fair, baka mas madali tayong nakakapagpasok ng medications. Baka mas madali tayong nakakapag-provide sa patients. So, hindi na nila problema yon. Kasi kapag may patients, kailangan palaging ipaliwanag. Hindi po lahat ng test available dito. So, pag may kailangan po kaming ipagawa at emergency, maglalabas po kayo ng pera. So, hindi siya zero balance. Kaya siguro kung makikita yon, matitingnan yon, baka, hopefully, magkaroon ng improvement. Actually, marami pa. Pero we just don't wanna talk about it. And I hope hindi siya maging taken against her. It's just, gusto ko lang maging aware, everyone. Kasi ako hindi ka rin alam yung nangyayari sa health system right now, lalo na sa government. Diba? So, para na magkaroon ka ng thinking na this should have been a right for diba, sa mamamayan. So, ayun lang. Let's move on na sa yung specialization, kidneys. So, ito tinanong ko na sa kanya to before. Anong stand mo sa mga supplements? Yung mga people who take supplements, is it really bad or is it good for your kidney? How can you Supplements, as long as hindi siya well-studied, hindi ko siya nire-recommend sa patient. Evidence-based medicine kasi yung ginagawa natin. So, kapag evidence-based medicine, ibig sabihin may large pool of patients na check, na test for the medications. And supplements, madalas hindi. Madalas meron yung therapeutic claim, tapos may mga supplements pa nga na hindi FDA approved. So, parang nabebenta lang siya. sa drugstore? I think so. Okay. Or even, yung mga TikTok kasi, ang sobrang, may sobrang, ano ba sabihin, in ba? I mean, very tita. So, pero, ganun siya. Madami akong patients na nakikita na bumibili sa TikTok, sa Lazada, sa Shopee, ng mga supplements, usually yung mga pampapayat or pag muscle, That's bad. yung pag muscle gain. Nakaka-encounter ako ng tumataas yung creatinine, yan.
Or yung mga supplements, ang goal naman sana nila is ma-reverse yung kidney problem na medyo hindi naman mangyayari. Kapag once CKD na siya. So, irreversible na yon. What we can do lang is pabagalin yung progression, pero hindi na siya marireverse. So, yung mga patients na nag-a-attempt mag-supplements, I've seen patients na eventually na dialysis kasi tinago. So, napansin ko lang, may patient ako na Okay. napansin ko lang, bakit ang bilis nagde-deteriorate? And for the longest time, controlled kami. Tapos apparently, umamin din naman siya. Meron siyang sinubukan na hindi niya sinabi sa akin. Sinabi din naman niya na hindi niya sinabi sa akin kasi baka daw magalit ako, ganyan. O sabi ko naman, hindi naman ako magagalit kasi katawan mo yan. Pero aawatin kita kung kaya ko. Ayun, na-dialysis din siya. My God. Talagang mag-ingat sa mga tinitake na kung ano-ano. So, kaya I always encourage my patients, if meron kayong agam-agam or hesitations or kung ano man na hindi kayo sigurado, you ask me first. Okay. Wag nang manood, masyado nung mga nas TikTok, yung mga... Kasi, hindi naman yun sasagot sa'yo pag may question ka. Ako, totoong tao ako. I mean, nakakausap niyo ako. So, kung may question, ako na lang ang tanongin niyo. Okay. Wag nang mag-Google kasi ang mga nakikita sa internet ay depende sa interpretation. At hindi ko naman po sa minamaliit ang mga tao. Pero may mga bagay na pang doktor ang interpretation. So, hayaan niyo nang gawin namin. Ang trabaho namin, magpagaling lang kayo. Parang ganun. How about, what's the worst thing that you can do na ma-affect yung kidneys mo? What's the worst and the best that you can do? Ang kidneys kasi ay tagatanggap Okay. kapabayaan sa katawan. Okay. So, okay. Yes. Waste, yeah. Ano ba yung common cause kasi ng CKD or chronic kidney disease is hypertension and diabetes. Yun yung top sa Pilipinas. Diabetes kasi unhealthy lifestyle and hypertension. Maalat na pagkain, madaming kumain, yung weight gain, sedentary lifestyle. Yan kasi yung mga risk factors. Smoking! Smoking? Akala ko lungs lang ang niya. Smoking, no. Marami siyang sinisirang bahagi ng katawan. Kasi ang smoking, ang gagawin niya is pakakapalin niya yung mga blood vessels. Oh, yeah. So, dahil maliliit yung passage ng dugo, so bumababa yung blood flow. So, pag mababa ang blood flow, mababa ang oxygen supply, yan na. Mag-start ng mag-damage Mga kahit organs. anong bahagi ng katawan. Okay. So, hindi lang siya sa lungs. Pwede siya mag-cause ng cancer. Pwede siya mag-cause ng colon cancer, yung smoking. So, siya talaga. Smoking is bad for your health. Okay. Yun. So, number one, that's the worst? Sorry? That's the worst that you can do for your kidneys. Tingnan mo. That's yung lifestyle kasi. Na you have to maintain kasi a healthy lifestyle. If you're living na parang walang bukas kung uminom, yung sugar intake, parang hindi ka na makakatikim ulit kinabukasan. Okay. Yun siguro. Clarify ko lang kasi baka may na-offend kasi kapag, alam mo yun, kapag kasi may weight gain. Hindi kasi lahat ng weight gain ay dahil malakas kumain. Importante na maunawaan ng mga tao na yung pag-control ng kain, control ng diet, hindi siya necessarily yung dami lang, but yung quality ng kinakain. Yeah. So, susunod kasi yung katawan if sasamahan mo ng exercise, iiwas sa mga soft drinks, yan. So, actually talagang, healthy food and exercise yung actually best. I think, mas maganda siguro is, yung best na pwede natin gawin para sa kidneys natin is, yan, healthy food, exercise, and yung mga unnecessary na bisyo. Okay. Bisyo. Okay. So, yung smoking and excessive alcohol beverage drinking. So, is there a supplement ba, Doc? Sabi nila na makakasupport ng kidney health, ganyan. Wala. Talaga. So, water. Water lang. Okay. Water ang pinakamurang support ng kidney. Not supplement, medication na kasi may mga medication kasi to protect your kidney once meron ka ng problema like hypertension or diabetes. So, meron na kaming mga medications na pwede naming ibigay para ma-prevent yung further na kidney damage. Kasi alam naman, yun nga, in-explain ko, alam namin ang course ng disease. So, once may diabetes ka, kung pabaya ka, in 5 years, pwede kang ma-dialysis. So, meron na tayong pwedeng ibigay doon na medications. Pero, hindi siya trabaho lang ng gamot.
Trabaho din siya ng pasyente kung paano niya aayusin yung lifestyle niya. At trabaho ng doctors na i-remind ang patients na hindi na natin pwedeng gawin to. Hindi na tayo pwedeng kumain ng maalat. Hindi na tayo pwedeng kumain ng madaming matamis. Hindi na tayo pwedeng mag 3 cups of rice isang kain. So, yun kasi, yun yung important sa akin. Kaya gusto ko na may regular na follow-up ang patients kasi kailangan silang i-remind na, kamusta yung kain, kamusta yung exercise, yung lifestyle, at yung rin pala, gusto ko lang din i-highlight sa patients na mas magandang may kasama pag nagko-consult para may taga-reinforce ng sinasabi ng doktor pag nasa bahay na. May magagalit. Yes, Joke lang, may magbabantay. Thank you so much for guesting on my podcast, Ana. More, chika about your life and career. Before we end, I'm sure meron akong mga listeners that would like to consult with you. Where can they find you? Meron ka bang clinic or saan yung hospitals na? Yung most ng clinics ko kasi sa Bulacan, I have one in Manila sa Our Lady of Lourdes Hospital. Other clinics ko sa Bulacan, Pawe Specialist Medical Center, tsaka Marilao St. Michael Family Hospital, Mendoza General Hospital. And then, meron din kasi ako sa Batangas kasi Grabe, so nagbabiyay-biyay ka dun? Oo, Okay. kasi gusto kong, wala kasing specialist dun sa lugar namin, so hindi ko siya maiwanan. Kailangan kong pumunta every Friday for clinics. Meron din ako sa clinic namin, sa amin lang, sa bahay. Ayun. Di pala sa bahay, so may clinic ako along the highway. AM Rojalas Medical Clinic. How about Manila? Meron ka ba sa Manila? Lourdes, Our Lady. Oh, Lourdes. Okay. So, alam niyo na ako sa kayo magpapacheck up. Ayun lang. Thank you so much.